You're not honoring anyone Point of right order, now. Madam Speaker. We'll proceed with the election. Point of order. Years 2023, 2024, 2025, 1.47 trillion in diversion, in insertion. Kawawang Saldico, magiging collateral damage po ito, sacrificial lamb ng mga kawatan dyan sa Kongreso. Nilalaglag na po ni Martin Romualdez at itong si Sandra. Ay, Sandra. Sandro ho pala. Mukhang si Charis din kasi ito eh. Kamukha eh. O ito mga kababayan ko, 1.47 trillion diversion insertion. Isinisi lahat kay Saldico. Kagahapon din po sinipa na. Tuluyan na pong nagpaalam ang napakalaking buhaya dyan sa Kongreso. Medyo malat tayo mga kabistak sa kasigaw sa rally kagahapon dyan sa Kongreso. Marcolita, pinatayan ng microphone habang bumuboto dyan sa Kongreso kung sino ang gusto niya sa pagka-Speaker of the House. Pag-usapan din po natin itong luxury jet, luxury chopper, grabe pala ho ito, ni Martin Romualdez at Saldico. Aba ho, mukhang trip ni Palaka. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. O kagahapon po, formal na pong pinalitan itong si Martin Romualdez sa pagkabuhaya, pagka-Speaker of the House. Nako, ang pumalit, mukhang tuta ni Sandro. Ayon po kay Kung Pulong Duterte, si Sandro umano ang pumili ng naturang speaker. Pero bago ang lahat, pakinggan po muna natin itong panoorin natin kung paano ang panunumpa. Ayan. Please raise your right hand and repeat after me. I, Faustino Boji D. III of of the 6th District of Isabela, having been elected as having been elected as Speaker of House of Representatives, hereby solemnly swear hereby solemnly that I will well and faithfully discharge to the best of my ability I will well and faithfully discharge to the best of my the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, the duties of my present position, all of our others will hereafter hold under the Republic of the Philippines. that I will support and defend the Constitution of the Philippines, I will defend the Constitution of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, and that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, Speaker. Ayan, bago na nga ho ang Speaker of the House, natuta di umano rin ni Sandro ito. Kasabay riyan, nagpaalam na po ang buhaya. Buhaya 1, out. Buhaya 2, in. Dahil ang buhay na to, no? Under Marcos admin, puro mga buhayang namumuno eh. Muntakin mo binabato ng issue patungkol sa flood control itong si Martin Romualdez Noong umalis na po siya kagahapon sa Kongreso, sa plenaryo, no? Puta, pinalakpakan pa ng mga buhaya. Mukhang masaya sila kasi nga, maraming salamat, Speaker, sa almost 4 na taon na biyayang binigay mo sa aming mga bulsa. Tingnan mo
Tangin ng Martin Romualdez na to eh. Matindi talaga yung pinakain sa mga buhaya sa Kongreso. Kaya pinalakpakan pang buhaya, oh. Kumakaway pa ang buang, oh. Sinisigawan pa dyan. Talagang Panginoon na Panginoon. Kim Jong-un ng Pinas. Aboy, si speaker! Oh? Buhayang-buhaya ang animal. So, kininam. Alam niyo po, Speaker Martin Romualdez, ay hindi na pala speaker. Alam niyo po, buhaya ka. Hindi po yan matatapos dyan. Ang paniningil ng taong bayan sa iyo. Kailangan pong managot ka sa taong bayan. Ipaliwanag mo yung trilyonis na pera. Nalilinimas po ninyo. Kasabwat talaga. Maraming kasabwat dito ng mga kongresista na ipinapahid nila ngayon eh kay Saldico. Na talagang magiging collateral damage po itong si Saldico sa akin lang eh. Pero wag tayong pumayag, no? Na si Saldico lang ang makulong, si Saldico lang ang managot. Tandaan nyo, walang Saldico kung walang Martin Romualdez. At walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Itong tatlong mga buhayang ito dapat yung managot. Hindi po pwede matapos lang sa mga ganyan, papalakpak din mga buhaya, animal eh. Na sana lang na itong kapalit din sa buhayang Martin Romualdez ay hindi mamumuhaya at lalong hindi dapat magpapasindak sa mga buhaya dyan na may mga sungay, mga buntot. Iba dyan may mga pakpak na eh. At may mga pangil na. Mukhang tatalunin na si Satanas eh. Sa pagiging kurakot eh. Sino ba itong taong ito? Itong kapalit kay Martin Romualdez. At naglimas sa kaban ng bayan. Alam nyo, nakakatakot dahil produkto rin po ito sa norte ng political dynasty. Kaya hindi mo rin po masisisi itong si Kung Pulong na binanatan si Sandro. Sige nga, kilalanin natin itong si bagong speaker. Nagbago lang ang pangalan at mukha. Pero tila OG Nepo Baby rin ang bagong House Speaker. Galing din kasi siya sa isang political dynasty na dekada-dekada nang naghari sa lalawigan ng Isabela. Mula sa political dynasty na pamilyang D ng Isabela, si Faustino de Guzman D. III o mas kilala sa palayaw na Boji. Anak siya ng dating gobernador ng Isabela na si Faustino D. Sr. na nasa pwesto ng 2 dekada mula 1970s. At kapatid na mga pumalit sa ama at naging gobernador din ng lalawigan na sina Benjamin D. at Faustino D. Jr. Issue laban sa pamilya D ang pagkakasangkot umano nito sa illegal logging na dokumentado sa librong Power from the Forest ng journalist na si Marites Vitug. Kabilang ang operasyon ng logging concession ng pamilya o di kaya ang pag-front umano ng iba para sa kanila. Sandaling naputol ang panunungkulan ng mga D nang pataubi ni Ramon Magsaysay Awardee for Public Service Grace Padaka ang dynasty noong 2004 at nagsilbing governor ng Isabela hanggang 2007. Pero natalo si Padaka noong 2010 elections kay Boji D na nagsilbi ng gobernador ng lalawigan ng 3 terms hanggang 2019. Pagkatapos nito ay naging Vice Governor si Boji hanggang 2025. Nang bumalik siya sa Kamara para maging kinatawan ng 6th District at naging Deputy Speaker sa ilalim ng partido ni PBBM, Partido Federal ng Pilipinas. Pinalitan niya sa pwesto ang kanyang anak na si Faustino Ino D. V. na ngayon ay mayor ng Etiague sa Isabela. Sa kabuuan, 4 na dekada ng may karanasan sa politika ang 64-year-old na si Faustino Boji D. III. Naging kabataang barangay chairman, barangay captain, vice mayor at mayor ng Kawayan noong 90s at 3rd District Representative ng Isabela mula 2001 hanggang 2010 bago bumalik sa Kamara ngayong taon.
Sa kasalukuyang 20th Congress, kasabay na nagsisilbing congressman ni Boji, ang mga pamangkin na sina Ian Paul D. ng 3rd District ng Isabela at Faustino Michael Carlos D. III ng 5th District. Grabe. Kasama nila ang iba pang mga di na nakapwesto ngayon sa lalawigan. Kabilang ang Vice Governor na si Francis Faustino Kiko D. at mga Mayor at Vice Mayor ng Kawayan City, Mayor ng Etiague at Bayan ng San Miguel. Ngayong bago na ang liderato sa Kamara, hindi ibig sabihin may totoong nagbago sa isang institusyong puno ng interes ng magkakapamilya at kilalang sumusunod sa kumpas ng nasa palasyo. Yun lang. Grabe no, ang tindi ng pinanggalingan no. Isabela, lahat ng mga politiko doon, lahat kamag-anak niya. Ano sa Isabela, wala na kayong mahanap dyan na politiko? Iboto nyo si Bisdak dyan. Ako naman kapalit dyan. Political dynasty. Nagbago lang ang liderato pero yung mukha pareho pa rin. Parehong buhaya. So, expert sa pamumuaya. No? Kasi, alam nyo, marami po kasing nagsasabi na itong si Speaker Martin, hindi pala Speaker Martin, nasanay tayo kay Martin eh. Ito si Speaker na siya, si Buji. From Bunjing to Buji. Buji D. Ay si Sandro Di Umano, ang pumili ho nito. Ito kumalat po yung kagahapon eh. Nag-trending. Ang pahayag na yan ay nanggagaling po mismo kay Kung Pulong Duterte. Ito Ayan. Alam nyo po, laro kasi yan ng mga buhaya eh. Kasi alam nila na galit na ang taong bayan. Basahin natin yung statement ni Kung Pulong Duterte. Official statement of Representative Paulo Duterte. Ngayon, pinalitan si Martin Romualdez, tapos si Representative Faustino Boji D daw ang ipapalit. Sino ang pumili? Walang iba kundi si Sandro Marcos. Party mate sa Partido Federal, anak mismo ni Pangulo. Ano to? Isa na namang cover-up move. Palit lang ng muka, pero parehong bulok pa rin ang sistema. Mr. President, ano ba to? Kung seryoso ka talaga laban sa korupsyon, bakit hindi ka mag-file agad ng kaso laban sa mga tiwaling mambabatas? Hindi matatapos ang korupsyon sa iyak-iyak at bulahan lang. Patunayan naman natin, hindi lang ito puro salita. At huwag naman nating sabihin sa halos 4 na taon bilang Pangulo, wala ka man lang alam sa korupsyon sa Kongreso. Nandyan mismo ang anak mo bilang majority leader. Hindi ba siya nagsumbong sa'yo? Huwag nyo naman ipalabas na lahat ng kalukuhan wala kang narinig at wala kang nakita. I call on DPWH to come out with a comprehensive list of projects in all districts nang magkaalaman na. Tama na ang panluloko. Tigilan na ang palabas. Kung gusto nyong respetuhin pa kayo ng tao, harap-harapan yung labanan ng korupsyon. Walang sacred cows, walang cover-up, walang atik-atik, walang panluloko. Kung hindi nyo kayang linisin ang sarili ninyo, mas mabuti pa umuwi na lang tayong lahat. Umuwi na sa sa Paway. Umuwi na kayo sa Ilocos Norte. Bongbong Marcos. Alam nyo po, agree po ako dito kay Kung Pulong Duterte. Mahilig kasi talaga si Bongbong ng cover up. Wala yan. Yung paglaban di umano sa korupsyon, ginamit pa si Mayor Magalong para kunyari, talagang seryoso siya. Pero pag tinignan nyo, mag-isang buwan na pumutok tong isyong ito.
Wala pa rin nasampahan ng kaso. Mga kongresista, wala eh. Nangyayari ngayon, cover up nga. Hindi tinutukoy yung totoong may kasalanan. Ayan na yung pinsan niya. Kung totoo talaga siyang seryoso, yung pinsan niya, nilabasan na ng whole departure order. Kasama si Saldico. Tama naman si Kung Pulong eh. Bakit ba yung anak mo, si Sandro, kongresista, hindi siya nagsumbong na pa? Ano bang tawag sa kanya? Kang. Ngiwi, ngiwi. Maraming korupsyon dito. Ang may pasimuno, yung pinsan mo, yung uncle kong si Bunjing, at yung si Saldico, putang, di ba ho? Ano yun, pinabayaan niya ng 4 na taon, almost 4 years. Mangurakot na lang kayo, mangurakot. O sige, pag may sumingaw, ako na bahala, mag-cover up. Sasabihin ko na lang, galit ako sa korupsyon. Galit ako sa kurakot. Ikaw, Saldico, pag mahuli ka na, lumayas ka na, pumunta ka na ng Amerika. Pero, huwag kang mag-alala, solve ka na dyan. Ilalaglag ka namin, pero huwag ka nang umuwi. Ganon. Ganon bang gusto nilang mangyari? Nalilimas lang eh. Buti na lang ang kalikasan, mayroong pagmamahal sa mga Pilipino. Ang problema, ang mga Pilipino, walang pagmamahal sa sariling bayan. Harap-harapan na ginagago. Ayaw pa rin pumalag. Ayaw pa rin mag-ingay. Kami, sa awa ng Panginoon, sumuporta kami dyan sa mga rally. Nawawalang boses natin. Kasi nga alam natin na ang korupsyon under Marcos admin harap-harapan na. At hindi po ito pwedeng makover up lamang ng mga drama ni Bongbong Marcos. Eh kung totoong si Sandro ang pumili itong speaker na ito, eh di wala rin kwenta. Tama nga yung sinabi ng bilyonaryo sa report. Nagbago lang ang muka, pero ang sistema ganun pa rin. Maglimas pa rin sa kaba ng bayan. Paano mapala nating mga Pilipino? Talagang mabubusog na lang tayo sa panluloko under Marcos admin. Wala nang ibang managot dito. Si Bongbong, si Martin, at itong si Saldico. So ngayon, naghanap sila ng damay. May bagong Speaker of the House, sila rin din po ang pumili. Galing Partido Federal. Pumalag itong si Pumalag itong si Budlat ang mata din eh. Ayan oh. Grabe naman tong si Sandro. Walang utang na loob talaga no. Yung mata nito, animal, adik na adik tol oh. Tol, tigil mo na yan tol. Kasi ngutang polboron tol. Grabe naman yung mata na yan. Palakang palaka, mana kay palaka. Pareho din kay Ngiwi, no? Putang ina. Kawawa naman ng Pilipinas. Bakit may mga ganitong leader? Nabigyan tayo ng mga ganitong klaseng leader? Mukha pa lang, animal. Sindikato ang dating, oh. Pakinggan natin yung sagot niya kay Kung Pulong Duterte. Yes, go ahead, sir. You're closing. Yeah, again, good afternoon, everyone. I thought this would be an opportunity, a good one, to face the media and update you all as to the Putang ina guys, so meron na siyang mannerism eh. Mannerism ng isang bangag. Alam mo yung mannerism ng panay singot? Yung mata niya gumagalaw ng kusa eh. Tama nga yun ha. Wala na. Nagumpisa na rin to pagkangiwi. Budlat-budlat lang muna. Tapos yung mata, para pikit-pikit, para magalaw yung mata eh. Tang inumin oh. Tamis yan, nakaka-diabetes yan. Tingnan nyo yung mata niya. Oh. goings on of the House. I think it's no secret as to what's transpired. Ay, grabe The na. vote for the speakership is currently ongoing. I just cast mine for Congressman Faustino Bojidi III, being the lone nominee for Speaker of the House. Kung why Bojiti? Was Abby Benitez or Toby Chanco even chosen by Malacanang? First of all, it was not a matter of being chosen by Malacanang.
Aside from that, Kung Toby said ayaw niya, and Kung Albi gave way for Kung Boji D. How this works is, of course, it's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Boji D. Ginawang tanga ni Sandro yung mga nagtatanong dyan, media. Huwag na, oy. Alam niyo po, Sandro, huwag niyo pong lukuhin ng taong bayan. Talagang ang pumili yan, yung tatay mong nakangiwi ang panga. Ikaw nahawa ka na rin, ganun ka na rin, oh. Yung mata niya, oh, ang klikot, no? Budlat. Wala ho yan, talagang si BBM ang pumili dyan, Malacan yan. Huwag niyo nang sabihin na hindi, nag-ano kami, talagang yan ang lumalabas na pangalan. Paano yan lalabas kung hindi sinasabi ni Bongbong? Yan ang utos na itong si Boji D, yun po yung gawin nating Speaker of the House, kapalit sa tsuhin mong buhaya. Ikaw yung pumili daw, sabi ni Kung Pulong Ala, tingnan mo, ang pinili, saan ang gagaling? Partido Federal, no? O, taga saan? Taga Isabela, taga Norte, o. Diyan pa lang makikita mo Kasi kung hindi nyo yan pinili, hindi sana yung Speaker of the House nanggagaling sa Cebu. Nanggagaling, sana si Toby Tiangco. Nagalit na galit. O di kaya, nanggagaling sa Cavite. Hindi nyo kapartido Huwag nyo kaming lokohin. Nga tama yung sinasabi ni Pulong. We are a collegiate body. The Speaker is Primus Inter Pares and he serves at the pleasure of the majority. So, noong lumabas po ang pangalan ni Congressman Boji D, yan po ang na-nominate bilang Speaker of the House. Sabi ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po ito. Kayo daw po yung pumili kay Boji D. Grabe yung mata mo, Dong. Tegel mo na yan, Dong. Pangiramin. Ano po? What did he say? Sabi ni Pulong Duterte, Oh. cover-up move na naman daw po. Itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo daw po pumili kay Boji D. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero Oy! I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sinabi ni President Marcos na magkaroon ng change of leadership. Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinamahan ko, nakita kami ni Pangulo was humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo and dun nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo bilang Speaker of the House. Di inamin mo rin nang pumili sa kay Boji D, kayo, buang dalaga to Kaya nag-meeting kayo Tapos titirahin mo pa si Kung Pulong ng 51 billion na sabihin mo nag-attend dito. Putsang hindi. Di sana, hindi nyo si Tatay Digong pinakulong sa Netherlands para si Kung Pulong dyan, nandyan lagi. Paano ba pupunta dyan si Kung Pulong? Pinagtutulungan ho ninyo. Alam mo itong si Sandro, kabata-bata pa lang, laos na. Kabata-bata pa lang, pinapakita ng pagkabuhaya niya, pagkademonyo niya sa politiko. Wala na. Pagdating sa 2028, wala nang mga Marcos talaga. Dahil kaso nga lang, itong si Aimee, dikit na dikit kay Inday Sara Baka yan na lang ang matira. Kasi nahatak na Inday. Pero itong budlat na ito, Diyos ko, sabi niya, gawain daw ni Kung Pulong na pumili ng pagka-speaker nung panahon ni Tatay Digong, los-los mo. Si Kung Pulong nga, hindi mga lang, iwan ko kung nakapamasyal ba si Kung Pulong dyan sa Malacanang sa panahon ni Tatay Digong, wala Ayaw nga ni Tatay Digong na yung mga anak niya makikialam. Alam mo yung sinasabi mo, Sandro, na 51 billion, tangingot ka, punta ka sa Davao. Lahat yan ginamit, hindi uso ang ghost project sa Davao. Kaya nga ang Davao, maganda. Yung syudad niya, mayaman, walang utang. Dahil yung mga namumuno doon ay hindi mga kurakot. Hindi kagaya sa inyo, diyan sa Ilocos, ilang dekada na kayo, kumusta naman ang probinsya ninyo?
Kaya bang tapatan ng Davao? Hindi nyo kayang tapatan. Dahil mga kurakot ang lahi ninyo mula sa lulo mong Marcos Sr. hanggang ngayon sa inyo, sa tatay mo, animal, puro pangungurakot lang ang nasa isip ninyo. First time in the history, ito na yung pinakamalaking kinukurakot ho ninyo. Sa kaban ng bayan, animal, ba't pa nagsibalikan pa itong mga taong ito? Diyan sa gobyerno, pati sising-sisi mga Duterte dito, tingnan mo. Harap-harapan binibira ni budlat ang mata si Kong Pulong. Aminin nyo na kasi na kayo ang pumili. Putsay na lugar pa lang taga Isabela eh. Aminin nyo na yun. O tingnan nyo, itong si Senador Marcolita, binastos din nila eh ng mga alipores ng mga Marcos Romualdez diyan sa Kongreso. Kasi nga bumoto. Bumoto ho. Ngayon, nagsasalita, hindi pa nakaboto, pinatayan. Hindi tuloy alam kung ano ang boto ni Senador Marcolita, ni Kong Marcolita. O ito, pakinggan po natin, panoorin natin itong ginawang kabastusan dito. Kaya, Kong Marcolita. Buboto sana eh. Oh. Atayde. Atayde, yes yan, siyempre. Madam Chair, from Quezon City, District 1, my vote goes for Honorable Faustino Boji D, for Speaker of the House. Barsaga. Si Kiko, abstain. Pinalakpakan eh. I abstain. Nanindigan talaga si Kiko D. Basko. Marcoleta. Oh, ito na. Madam Speaker, Ayan. my vote could have gone to either Kong Toby Chanco, Kong Duke Frasco, or Kong Miao Kiko Barsaga. But since they are not on the list, because I think they're not ready to run yet, maybe at least not for now, I think the House needs a major institutional change, institutional reforms, not just cosmetic changes. We are not honoring anyone Point of right order, now. Madam Speaker. We will proceed with the election. Point of order, Madam Speaker. Section, please proceed. Putsa, tingnan nyo guys, no? Madam Marcos. Pinatayan ho ng microphone. Hindi man lang pinakinggan kung ano yung boto niya. Dapat hayaan nyo naman, madam, putsangin na itong buhayang-buhaya, budlat din ang mata, kagaya ni Sandro Marcos. Parang kamukha din ni Palaka to, no? Madam, dapat hindi mo muna pinatayan ng microphone. Hinayaan mo muna makapagsalita. Wala bang respetuhan talaga dyan sa Kongreso? Pag minority ka, kalaban ka, binabanatan ka, ano ba yung sabi mo? Okay na yan. Mr. Congressman, ano yung boto mo? Hindi man lang pinasabi kung ano yung boto niya. Puta bastusan talaga guys eh. Ito yung kongreso ngayon. Kaya nga tama eh, na nagbago lang ng liderato pero yung mukha, mga buhaya pa rin, ganun pa rin yung estilo. Ano ba ang boto ni Kong Marcolita? Hindi tuloy narinig ng taong bayan anong boto ni Kong Marcolita. Ang boto niya, teka lang, nasan ba? Okay, basahin ko na lang yung boto niya. Pinost naman ito sa ano. My vote could have gone to either Kong Toby Chanco, Kong Duke Frasco, or Kong Miao Kiko Barsaga. But since they are not on the list, because I think they are not ready to run yet, maybe at least not for now. I think the House needs a majority institutional change, institutional reforms, not just cosmetics, changes, or mere lips. But since I am part of the minority, I chose to abstain from voting. Abstain po, na hindi narinig po natin ng taong bayan
kasi pinatay yung microphone. Alam mo, yun din ang nangyayari kay Senador Marcolita eh. Pinatayan ng microphone sa Kongreso. Ito rin yung anak niya, pinatayan ng microphone sa Kongreso. Like father, like son, palaban din eh. Hindi mukhang magiging senador din po ito, si Kong Marcolita. Kaya nga ho, yung ginawa nila ngayon kay Marcolita, sa akin, mukhang makarami ho ng suporta itong si Kong Marcolita. Pagiging bastos nila dyan sa Kongreso, yan ang magdadala kay Kong Marcolita sa Senado. Like father, like son ho talaga ito. Yan ang nakikita ko. Pero anyway, marami pong bumabatikos dyan sa pagka-speaker ni Buji, from Bunjing to Boji Day. Pakinggan natin yung kanyang talumpati. Kasi nagsusumaho siya dito eh. Iwan ko kung madadala ba ng paawa ipik ang taong bayan. Kasi sa tingin po natin ngayon, hindi na po talaga nire-respeto ng mga Pilipino ang mga kongresista. Bulok na bulok, wasak na wasak ang kanilang dignidad. At ang tingin sa kanila, lahat sila ay mga buaya. Pero meron din mga titino. Pero na-generalize eh. Dahil sa mga buaya, marami po talagang buaya dyan. Okay, pakinggan natin yung talumpati niya bilang bagong Speaker of the House. To the honorable members of this August Chamber, the 20th Congress, mga kababayan, magandang hapon sa ating buong lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mambabatas sa House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang Speaker. Hindi ko po ito inaasahan. Matapos ang ilang dekadang paninilbihan bilang lingkod bayan mula pa kabataang barangay hanggang gobernador ng Isabela, inakala ko na ang susunod na yugto ng aking buhay ay para sa aking pamilya. Ngunit, ibang daan ang inilatag ng ating Panginoon. Dinala niya po ako muli dito sa Kongreso upang mas higit pang palawakin ang aking paglilingkod. Aminado po ako, meron po akong pangamba sa aking dibdib habang iniisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na bigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli. Nimal. Under my leadership, this house will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Sige nga, pakulong mo si Martin. Tsaka saldi ko. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability.
Sige nga. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Alam kong maaaring maging puno ito ng panganib. Dahil sa mga maaaring matapakan, sinusugal ko ang aking pangalan na matagal ko pong pinagpaguran. Yayakapin ko ang sakripisyong ito nang maibsan ang mas mabigat na sakripisyong kinakaharap ng ating mga kababayan. Malinaw sa akin na higit matimbang ang aking pananagutang itaguyod ng ating saligang batas at unahin ang kapakanan ng mas nakakarami. Hindi ko hayaan ang sino man na membro dito sa 20th Congress na gamitin ng Kongreso para sa kanyang personal na interes. Panahon na nang ituon natin ang ating paningin sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Sila ang rason kung bakit tayo naririto. Huwag sana po natin kalimutan yan. Sila ang unahin natin bago ang pangsariling kapakanan. Kung meron pong dapat na managot sa mga umuugong na mga paratang na ito, titiyakin natin na magiging patas ang mga pagdinig at kung meron mang mga pangalang nabanggit sa mga pagdinig na ito, may mga tamang forum para sila ay makapagpaliwanag. Tayo po ay magiging transparent at accountable sa ating mga gawain. Kung kinakailangan, magpag-ugnayan sa mga naglalabas ng saloobin, ako po mismo ang harap para makipag-usap. Sige nga, humarap ka sa mga nagrarally. Sagutin mo lahat ng mga katanungan namin. Nasaan yung trilyones na yan? Pera ng bayan. Kaya mo bang ay pakulong si Martin Romualdez? Kaya nyo bang ay patawag si Saldico? Sa mga komite ninyo kasama si Martin Romualdez, total, hindi naman speaker si Martin. Sige nga, ipatawag nyo. Si Ridon pa rin ba yung chairman ng TRICOM na yan? Na piking investigasyon pang cover up? Ipatawag nyo nga para maniwala kami. Yung talumpati niya, ito yung first part, parang inamin niya ho talaga na yung ginawa ni Martin Romualdez puro kalokohan lang. Bamagon daw tayong muli. Ni Malo, ilang taon na ba yan? Pangako pa lang yan ni Pangako lang ni Bongbong yan. Nung eleksyon, babangon tayong muli. Hanggang ngayon, babangon tayong muli. Pustang ina, trapong-trapo rin talaga nun. Ito, inamin niya na magmakaawa ka sa mga Pilipino. Hindi po madadala sa awa yan, sir. Hindi pwedeng ganun eh. Pagkatapos magnakaw ng trilyones, magmakaawa ka, patawarin namin yung mga kongresista. Hindi, ipakulong ang mga animal. Managot ang dapat managot. Sige nga, tuloy natin, talumpati niya. Makikinig po kami sa daing ng ating mga mamamayan. Makikinig po kami sa inyong mga boses. Ito lang ang paraan para lumabas ang pawang katotohanan. Sige nga. Ito lang masisimulang matanggal ang agam-agam ng ating mga kababayan. Sa mga kasamahan ko sa Kongreso, magtatagumpay lamang po tayo kung tayo magkakaisa upang makamit ang hangharing ito. Buo po ang aking paniniwala na mas nakakarami sa ating mga kasamahan ang nangangarap at handang magtrabaho ng tapat para mapabuti ang ating bansa. Hindi ko po magagawa itong na nag-iisa. Kailangan ko po kayo. Kailangan po natin ang bawat isa. Kaya kukunin ko itong pagkakataon na to
na ipabot sa ang ating pong pasasalamat sa dating speaker sa kanyang bukas palad na pakikipagtulungan para maisakatuparan ang isang maayos na transisyon at natatanging hangarin na ito. May transition pa ba, sir? Mukhang wala na, sir. Tatakas na si Martin sakay ng private jet niya, sir. Buwang. Dapat ginawa mo, sir. Ayun, pinahold, magpa-issue ka ng hold departure order dito kay Martin Romualdez kasi susunod yan sa sweetheart niya, si Saldico. Sa tulong ninyo, sisiguraduhin natin na ang bawat sentimo ng paglalaanan ng budget sa bawat departamento ay tutugma sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Pagtutulungan nating makapagpasa ng isang maayos at malinis na budget na mailalaan lamang tama sa mga programa para sa ating taong bayan. May mga hakbang nang ginawa upang gawing mas bukas ang proseso ng pagpasa ng budget at mas paigtingin pa natin ito. Ako Tangina, po ay dalang kudigo. handang makinig sa iba't iba nating tinig upang higit ng makaunawa. Nakahanda po ang aking bisig na makipagtulungan kanino man alang-alang sa ating bansa. Mula noon hanggang ngayon, ako po ay walang pinipiling kulay. Lahat ay mahalaga. Lahat ay may maaaring maiambag upang magampanan ang ating mandato bilang kinatawan ng ating pong mga mamamayan. Walang kulay-kulay daw. Tandaan nyo po yun. Walang kulay-kulay. Siguraduhin mo, Mr. Speaker, ha? Na pag mga Duterte at mga PDP laban, may proyekto. Kasi ngayon, ang PDP laban, zero. Hindi man talaga. Siguraduhin niya, ha, Mr. Speaker, ha? Sa ating pong mga kababayan, hinihiling ko po na magpatuloy tayong magmatsyag at magbantay. Tanging kayo lamang po ang makakapagsabi at makakapagpasya kung dapat bang ibigay ninyo muli ang tiwala sa amin. Kayo ang magiging bahagi ng reforma para masiguro natin sa darating na mga araw ang kapakanan ng taong bayan ang mauuna. Alam nyo po, yung tiwala sa Kongreso ng mga Pilipino, wala na yan, maniwala ho kayo sa akin. Bulok na po ang institusyon ng Kongreso. Kaya nga tama si Tatay Digong, the most rotten institution is Congress. Lalong binulok ni Martin Romualdez na ngayon wala na pong tiwala ang mga Pilipino. Kung yung nagsusumaho ka, Mr. Speaker, magtiwala naman kayo sa amin. Gagawin namin yung tungkulin namin para sa inyo. Putang ina, kwento nyo sa pagong yan. Ang mga Pilipino galit na ngayon. Yung korupsyon under Marcos admin, harap-harapan na ho eh. Tinarantado nyo ang Pilipino. Kaya hindi po pwede sa isang iglap magtitiwala kami sa inyo. Hindi. Ang panawagan nga ho namin, abolish Congress. I-abolish na lang itong Kongreso. Wala pong naitulong itong institusyon na ito, kundi magpabagsak sa Pilipinas. Maglimas sa kaba ng bayan. Alam mo itong bagong speaker, mukha pa rin to ni Martin Romualdez at ni Sandro, ni Bongbong. Yung talumpati niya, literal na politician eh. Pero sabi ni Senator Aimee, mabait daw masyado, hindi daw kakayanin ito. Sabi na pa ni Senator Bato, yung pag-resign ni Martin Romualdez, ito daw ay patunay, is a sign of guilt. Guilty sa lahat ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa.
na ngayon tinutumbok na ng mag-angkol na si Sandro at si Romualdez, si Saldico. Sinisisi na po sa trilyones insertion na isiniwalat din naman ni Irizy kagahapon. Pero pakinggan muna natin ang sinabi ni Senator Bato at ni Senator Amy Marcos. Resign siya. Yes, sir. Is that a sign of guilt? Bakit siya nag-resign? Ha? Sign of guilt, right? Guilt about what, sir? About the accusation. About the problema natin sa flood control. I don't know kung anong, bakit siya nag-resign. With the new leadership, sir, do you think would be good both for the House and the Senate, sir, under Speaker Boji D, sir? It remains to be seen. It remains to be seen. But you know him, sir? You know si Speaker D? Yeah, I know him. Do you think he'd be a good leader for the lower house po? Mabait man na tao yan. Mabait na tao. Do you think he's capable to lead the house, sir? Personally, hindi ko magkano ha, pero basta tinulungan ako niyan. Yung tumakbo ako ng Ano yung expect niyo? ano na? Hindi, problema ko masyadong mabait si Boji. Kawawa naman. Ang hirap ng lugar niya. Pero mali yung expectation sa leadership niya. Kasi Kilala ko si Boji, bata pa kami. Magkasama kami sa Kabataang Barangay. Sobrang bait ng tao, awang-awa ako sa kanya. Ang hirap ng sitwasyon niya eh. But do you think he will be a capable leader po? Magaling si Boji, kaya lang ang depekto lang niya, sobrang bait. Yun na nga. Marami talagang magpapalusot, maraming magdidemand. Ako, apakahirap ng sitwasyon niya. Arguably the worst job in the world. So, ibig sabihin, dahil sa sobrang bait, no, masisindak ito ni Tambaloslos, masisindak ito ng mga aliporis si Tambaloslos. Putsaki na, mukha nga lang binago. Pero si Tambaloslos pa rin ang magpapatakbo ng Kongreso. Kunyari lang, tama nga, si Kung Pulong, cover up lang ito. Tingnan mo, biglang nakiusap na magtiwala kayo sa amin, balik ng tiwala, bugok. So, ang direksyon nito, saan? Wala pa rin. So, ang ginawa nila ngayon sa Kongreso, magiging collateral damage na itong si Saldico. Lalo na ngayon, may bagong pasabog si Irizy. Antakin mo, kinain lahat ni Saldico yung 1.47 trillion diversion insertion budget ayon po kay Irizy. Mukhang ito na po ang umpisa na magiging collateral damage na talaga si Saldico at papatakasin itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Huwag naman sana. Tingnan mo, pakinggan natin yung banat ni Irizy dito. Galit na galit kasi walang proyekto daw sila. Titigil yung proyekto sa flood control. Na ngayon, itong si Saldico di umano ang dahilan ng pagkawala ng 1.47 trillion pesos. Oh, ito. Subalit ang aking pangamba, kung mangyayari po, babawasan natin, aalisin natin yung pondo ng flood control, yung mga matitinong flood control na matagal nang hinintay ng mga kababayan natin, matitinong flood control na matagal nang pinagplanuhan ng Department of Public Works. Ay unfair naman po yun. Yun po matagal naghihintay. Pero dahil kila Congressman Saldico na inuna yung mga kalokohan, pinabayaan din naman ng Executive Department. 3 years, 2023, 2024, 2025, 1.47 trillion in diversion, in insertion, pinabayaan din ng Executive. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babaha sa susunod na taon. Kalukuhan daw ni Saldico. No, hinayaan ng executive. Yan na nga sinabi ko sa inyo eh. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Marcos. Lahat sila yan may pananagutan. Ngayon, 1.47 trillion daw eh.
Insertion, diversion, nasan yun? Saan napunta to? Ipaliwanag mo, Martin Romualdez, animal talaga naman, oh. 1.47 trillion. 1.2 nga lang alam natin, pero ito pala. Sinabi ni Erice, 1.47 trillion pesos. Saldico, ginawa niyong kalukuhan. Nasaan ho ito? Martin Romualdez, Bongbong Marcos, magpaliwanag kayo. Ngayon, tuloy natin kunti. At ang solusyon, itutuloy yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan, palpak. Doon sa aking distrito, lahat palpak. Yung matitinong proyekto, wala. Ngayon, itutuloy yung palpak. Pagkatapos, ihinto yung matitino. I do understand where the president is coming, but there must be also some sense of reason in providing funds for these flood control projects. Alam niyo po, dami nagte-text sa akin, Kong Egay, ayusin niyo naman yung baha dito sa aming lugar. Kong Egay, ayusin niyo naman yung problema namin dito hanggang leeg, lampas tao na yung baha. Punong-puno ng basura, burak yung aming mga creeks. Ano po isasagot natin? Sabihin natin, ayaw ni Presidente yan, kaya magtiis muna tayo ng isang taon. Muli, nabahain. Dahil galit na galit si Presidente dun sa mga kalokohan, mga kagaguhan ng mga nakaraan. Ibig sabihin, the people will suffer from the shenanigans of the previous Congress. We should consider this. I know that the Secretary is not the policymaker, but maybe he can also admonish the President that there are some real projects that will benefit our people. Sir Secretary, Madam Chair, next year, pagbaha, walang mangyayari, gagrabe pa. Correct. Kung hindi lalo na dito sa Metro Manila. Pag dumabi ang baha, nahihirapan yung mga tao, anong gagawin natin? Magagalit tayo uli? Iiyak tayo uli? Mr. Ayan na ho, 1.47 trillion na po, hinahanap na po ni Erice kaya Saldico. Hindi lang si Saldico, may pakana po ito. Kasama po ito si Martin Romualdez. Bongbong, kasama ka rin dito eh. Ngayon, ang problema nga lang, mukhang ang pinupuruhan lang ngayon si Saldico. Nagpalabas ngayon ng interview si Garin na hindi umano, itong si Saldico ay pinapauwi na ni Martin Romualdez. Patay tayo dyan, yari. So, takas na, ligtas na si Saldico. Ganun ba? Si Saldico, ligtas na si Bongbong. Si Bongbong, animal. Pareho kasi may mga kasalanan, kaya nadudulas tayo eh. Hindi dapat makaligtas si Saldico, hindi dapat makaligtas si Bongbong, hindi dapat makaligtas itong si Martin Romualdez. Pero yun na nga ang lumalabas eh. Mukhang ligtas na si Martin Romualdez at si Bongbong dito at ang pupuruhan si Saldico at hindi na nila pinapauwi. O ito, pakinggan natin si Garin. Ang isang malaking hamon kay Speaker D ngayon ay nasan ba si Congressman Saldico? Hindi ba dapat ay para rin maprotektahan ang integridad ng House, ay tawagin niya na bumalik kung saan man siya naroroon po? That is what former Speaker Martin Romualdez has been doing. And hindi lang namin sinabi to sa labas, pero I was personally witness na ilang beses na pinapakontak niya, tinatawagan niya mismo na kung pwedeng umuwi para masagot. So initially, we were told there was a health problem and in 2 weeks' time, baka makarating. No? Unfortunately, hindi. That's why the semblance of the Speaker resigning is actually showing the Filipino people that he will try to deliver and invite Congressman Saldico para masagot niya lahat ng mga ito. But at the same time, Speaker Bogie D will now be the light. No? Kasi hindi pwedeng matutok na lang tayo doon. Tapos makalimutan natin yung ating malaki pang trabaho. Kaya nga, ang kanyang pakiusap is
bigyan nyo kami ng pagkakataon na magampanan ang aming tungkulin. And he was very clear in saying na kung merong miyembro ang Kongreso na madadamay, ay dapat managot. We will be there to possibly do emotional support, but we cannot do a cover-up, and we will be 100% cooperative in sending all information and providing any information that the Independent Commission on Infrastructure will be needing from us. Ma'am, sabi niyo nga, pinapabalik na si E di ipakulong nyo si Martin, pati si Saldico kung walang pinipili para magbalik yung tiwala namin. Zaldico. Pero can you give us some context there? Is he being asked to return? Is he being ordered or summoned to return? And what are the powers of Congress as far as that is concerned? Can Congress require him to return, or is it only by invitation as a colleague? Sa amin is by invitation, no, and personal appeal for the past weeks actually. But all of this we kept internally dun sa liderato ng Kongreso. Be that as it may, kaya nga maganda na andyan na yung ICI, lalo na ito, merong panukalang batas si Congresswoman Laila de Lima na may contempt powers. Because the ICI will now independently work towards inviting, or probably if the need arises, issue a subpoena to the people who can shed light and allow us to see the bigger picture of what has been happening. Ma'am, kasi si Congressman Ronnie Puno mentioned this word na, this phrase na, if possible, forcibly, or if necessary, forcibly make him come back. I'm referring to Zaldico. Is that in any way in the equation of things? Can he be forcibly required by Congress to come back? Kung merong sapat na rason at dokumento ang ating ICI, then the legal remedies can be resorted to. And I believe, siguro sa nakita na natin lahat, na the Speaker has to step down, be accountable, and as a leader, show to the institution that he has to take full responsibility for what happened. This is also a sign for Congressman Saldico to shed light on many questions that are haunting the Filipino people. You said that there was a health issue involved. Meron bang medical certificate? Meron bang ipinakita sa inyo na katanggap-tanggap na paliwanag? Personally sa akin, wala, no? And when we asked, we were told na uuwi nga, no? And it was just later when we realized na meron yatang mga nuances. Now, I'm not really privy into the situation because, of course, Congressman Saldico has his own family. Maybe he's also thinking about his safety. Yung mga bagay na mga ganito. Kaya nga, kami, during the Infracom committee hearing, I was pushing for reforms in the 2026 budget and the accountability of the contractors na pwede pa nating singilin. Ipagpatuloy nila yung mga project at yung 2026 ay talagang dapat para na sa taong bayan, para na sa bagong Pilipinas. Nimal, anong dinig nyo? Yung 2026 ay para na sa bayan, para na sa bagong Pilipinas. Ang tangingot, oh. So, ibig sabihin, nung 2023, 2024, 2025 budget, kinain ninyo lahat. Walang natira sa mga Pilipino. So, hayaan lang namin ito. Hindi kayo managot. Lalo ka na Saldico, lalo ka na Martin Romualdez, lalo ka na Bongbong Marcos. Putsang ina, 3 taon na budget, kinain ninyo. So ngayon sasabihin ninyo, magbalik yung tiwala ninyo kasi yung 2026, sa inyo na po yan para sa bagong Pilipinas. Oh, tangingot nyo. O ito, mukhang ano na, tulaglaga na. Oh. Wala na at mukhang sisipain na si Saldico sa pagiging kongresista. Ginamit pa ngayon nila yung pag-resign ni Martin Romualdez para di umano ay si Saldico umuwi. So ngayon, laglagan portion na at gusto nang pauwiin itong si Saldico. Si Charis din, sabi, umuwi na daw si Saldico. Pakinggan natin. Oh. Ano naman gagawin ng House Leadership ng Congressman Saldico? Iniuugnay din sa mga anomalya sa budget. I'm gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Will you force him to come home? I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face the allegations against him. They are too severe, and it's dragging the house in the mud. If not,
Would that be enough for him to face the ethics committee? It might be, yes. I mean, there's a precedent for it when Kong Arnie Teves did the same. Sir, did you try to Tingnan mo, sisipain na si Saldico sa Kongreso. Pag hindi umuwi, so lahat na nagsisi kay Saldico, si Tambaloslos, si Marcos Bongbong, ligtas na pala ito. Minimal, huwag tayong pumayag. Naligtas itong dalawang magpinsan. Marcos Romualdez. At si Saldico lang ang makulong. Si Saldico lang yung sisihin ng taong bayan. Lahat yan yung tatlo. Ikulong po natin ang mga yan. Dapat nga maglabas ng whole departure order na dito kay Martin Romualdez. Kasi, anytime si Martin Romualdez ay pwedeng umalis ng bansa, merong sariling jet, private jet, na ang gamit ay kaba ng bayan. Kagahapon sa Kongreso, alam niyo po, anong sinakyan ni Martin Romualdez? Helicopter. Grabe oh. Helicopter. May mga helicopter, may mga chopper pala ang buang na mukhang aagawin ni Baki. O pakinggan natin yung balitang ito. At least ito pinapakita na ng bilyonaryo. Kasi kagahapon yung ulat ko dito ay puro mga poster lang. O ito, may eroplano na talaga. Pakinggan natin, aagawin daw ni Palaka eh. Oh. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Mercedes Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Ayan na po yung mga eroplano, chopper ni Saldico, Martin Romualdez. Putya oh. Ano na daw, mukhang nagka-interest na yung Malacanang dito. Sinisipat na. Mukhang pwede rin magamit ni Saldico yan at ni Martin Romualdez. Sasabihin, oh, sige Baki, itigil nyo na kami, wag nyo na kaming ipakulong. Sa'yo na yung isang eroplano. Tig-isa kayo ni Bungit. Kay Sandro, yung isang chopper. Okay na yun. Nasa Amerika na lang kami. Palayasin nyo kami. Ganito tayo ginago ng gobyernong Marcos. Para sa akin, managot dapat si Martin Romualdez, Saldico, at Bongbong Marcos. Yan yung pamilyang Marcos. Puta, tama na, sobra na. 1.47 trillion diversion insertion. Nasaan? Hinahanap na po ngayon ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Dapat kayo, maglabas kayo ng records. Nasaan ba? Pera po ito. Yan o, mga luxury jets at chopper ni Martin at ni Saldico. Saan nanggagaling yung pera dyan? Saan nanggagaling pinambili nila dyan? Galing sa mga bulsa nila? Kutsa, dapat makulong ang mga to. Good luck na lang sa ating mga Pilipino. Bisdak Pilipinas. God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan.
sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban, boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan, sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.